Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno tungkol sa pahayag ni Congressman Lordan Suwan ng Cagayan de Oro sa ongoing na hearing sa Kamara. Sabi ni Teo, I do not agree with his politics sometimes, but Lordan Suwan made sense here. Tungkol ito sa opening ng BIR box. Ang ganda ng paliwanag niya. Hindi pwede ninyong i-open yan. Bakit hindi pwede? Ibig sabihin, dumidepensya siya kay BP Sara at he's going against sa kagustuhan ng committee ni Loistro. Pakinggan natin siya. Thank you. Next is the Honorable Congressman Lordan Suwan from Cagayan de Oro 1st District. Madam Chair, I would have to ask what is the direct connection between the ITRs of the Vice President and Attorney Manscarpio and the articles of impeachment. Because the articles charge confidential funds, irregularities, threats, SALN violations, destabilization, and none of these are proven or disproven by a personal income tax return. The ITR adds marginal evidentiary value at most. Actually, hindi po ako tutol sa transparency. Tutol po ako sa pag-bypass ng protection ng batas na nakalatag mismo doon. Kung gusto natin tingnan ang ITR, may paraan po. Executive session, Yun. Section 71, which requires the permission of the President himself, may mga safeguards. Hindi natin sisirain ang batas para patunayan ang isa pang batas. And of course, there's a basic rule of statutory construction, Madam Chair. Express enumeration excludes the unmentioned. And the exceptions do not mention impeachment at all. So the statute, when it was amended in 2010, had every opportunity to insert quote-unquote, or upon order of either the House of Congress or either House of Congress in aid of legislation or upon order of the House Committee on Justice in impeachment proceedings. Hindi nilagay eh. So I believe the omission is deliberate and exclusive. Madam Chair, if there are still uncertainties as to the legal basis and necessity of opening this box, then I think it would be imprudent for us to open it at this stage. These are protected by law, and any disclosure must be clearly and unquestionably authorized, not based on assumptions or discretion. So, mga parakyo, next is the Galing. So, ano ba itong si Congressman Lordan Suwan? Balimbing ito eh. Noong una, dikit na dikit sa mga Duterte. Noong 2022, grabe niyan. Dito sa Cagayan de Oro. Kaya lang, nung nandyan na si Martin Romualdez, wala na, naiba na. Considered na siya na isa sa mga young guns eh. Itong si Lordan Suwan. Pumirma yan sa impeachment ni BP Sara last year. So, I don't know ngayon. Ano bang stand nila? Minsan, hindi ko naintindihan. Silang dalawa ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Pag deliberation, ang gagandang mga salita nila, nakakabilin. Mamaya, pag botohan, bumoboto pa rin, pabor pa rin sa impeachment. Kaya ako, alanganin pa rin ako dito kay Congressman Lordan Suwan. Medyo bilib ako sa kanya nung konsihal pa siya ng Cagayan de Oro, okay siya. Kaya lang nung nag-congressman na pasama siya sa young guns ni Romualdez, medyo nag-iba. But tingnan natin. Baka mamaya, alam mo naman, mga politiko, naghahanda na para sa 2028. Kasi grabing itong si Lordan Suwan, grabing batikos ng mga constituents niya nung pumirma siya sa yung mga tarpaulin niya sa mga projects na, pinaggugupit, pinagbubutas ng mga galit na DDS. Kaya baka napurnada na siya. Baka umiiwas na siya sa galit ng mga DDS. But
yung sinasabi niya is tama kasi abogado itong si Lordan Suwan. So sana kung ano lang ang tama, yun lang. Okay, ang abangan natin ngayon sa hearing ay itong pagsasalita ng NBI dahil parang may i-represent sila ng mga tao na posible posible I don't know how they will frame it. Na ito na yung mga assassin. I don't know kung ilang tao. May nabasa kong post na kinonfirma ng NBI na may mga witnesses, posible sila yung kinontak ni VP Sara. Ay, sana nga totoo na mag-present sila ng witness dahil ala style Madriaga na naman ito siguro. But the more witnesses na i-present nila sa trial na alanganin, the better for the defense dahil lalong mabubutas ang kanilang testimonya pag yung mga ganyan. So, by the way, doon sa BIR, Income Tax Return Box, tapos na po yung butuhan. Panalo po si VP Sara, Attorney Mans Carpio. 38 members ng committee voted no, hindi i-open. 6 lang ang bumoto na dapat itong ma-open. Mamaya, sinesearch ko pa sino-sino yung 6 na bumoto para i-open yung BIR box. So, magbasa lang ako sa mga comments. Sandali sa mga comments ito. Jen Alemanya, himala kasi malapit na 2028, nanganganib ang posisyon. Hawak mo ang bit, buksan mo yan. Ha ha ha, hawak ng bit. Ano ba? Anong alam mo ba, Jerbs? Kung may evidence, akyat na sa Senate. So, Luistro, tad-tad ng violations. O, di pwedeng sampahan nyo ng reklamo sa IBP. Ano ito? Disbarment. Bahala na ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Lang na taga Anogero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon si Uncle kay mga busog tawid kayo ang atop po. Magutang na ko. Ano dito nata? Dagko na gid kayo ito. Tanggalin. Ito. So karon human na gyud sa pag-atop, so nailisa na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, nagatag og sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito dito pagka palit og sin kay ang kita tigo. Salamat ka. Kani mga tao atong kuan nag-sponsor. So pila gyud ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapuloy og atop. Mga pulo na siguro ka tuig. Napulo ka tuig so bago pa ka nakapuloy og atop. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo, Col. Dito
kay sino na bitaw. Ano na nga mga buston. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.